Ang hihina naman ng mga kokote ng ibang sambayan ng Pilipino. 27 taon siya nanilbihan sa Ilocos. Ginawa niya walang pulubi, yagit o mahirap sa Ilocos. Ibig sabihin, ginampanan niya ang kanyang tungkulin bilang isang senador. Di ba? Okay. Ay, yung mga ibang senador dyan na nasasakupan ng Maynila, anong nagawa? Tae! Wala kayong nagawa. Puro yaw-yaw, cellphone, humihilik pa sa loob ng Senado. Oh, di ba? Natutulog. Ginagawa ng kapulisan, mga investigador. Investigahan din. Maraming abogadong kakampi si BBM. Pa-imbestiga, pag nahuli, nakuha, firing squad. Katulad ginawa kay Limsey, kauna-unahang in-check firing squad sa Pilipinas dahil sa nagdala siya ng droga. At saka mahal kong viewers, gusto nyong mapanood si tatay? Sa 3 taong ito na mga vloggers, mapapanood nyo pagmumukha ako ulit. Shout out tayo sa channel mo, shout out channel. Oo, I would like to shout out my new channel. My name is Tatay Jaime Vlog. Yan po ang aking channel ngayon, Tatay Jaime Vlog. Patay na ang Tatay Jimmy. Ninakaw ni Biyahing Nicoy TV ang aking cellphone, pati account ko po. Maraming salamat. Okay, meron pa po may singit pa po katanungan na. Kasi lagi po tinatanong Tatay Jimmy, yung mga viewers ko nagsasabi, yung iba, sabi nila lagi na lang BBM ang gusto ng tao, samantala wala naman daw nagawa kasi yung nilalabas na nagawa ay gawa ng kanyang ama. Ano masasabi mo doon? Yung kanyang ama ay presidente. Oh. So, ibig sabihin, sakop ng kanyang ama ang buong kapuluan. Ngayon, saan ba naka-assign si BBM? Sa Ilocos, tama? So, ngayon pinagbuti niya ang kanyang serbisyo, panunungkulan bilang isang senador sa lugar niya. Hindi siya pwedeng dumayo ng Maynila dahil lang sa nasasakupan niya, Ilocos. Dadayo ka ng Baguio, bawal yun. It's against the law. Dadayo ka ng Maynila, bawal yun. Alam natin yun eh. Dadayo ka ng Bisaya, bawal yun. Pampanga, bawal yun. Dayo ka ng Bicol sa probinsya namin. Naku, Diyos ko po ba? Ang hihina naman ng mga kokote ng ibang sambayan ng Pilipino. 27 taon siya nanilbihan sa Ilocos. Ginawa niya walang pulubi, yagit o mahirap sa Ilocos. Ibig sabihin, ginampanan niya ang kanyang tungkulin bilang isang senador. Di ba? Okay. Ay, yung mga ibang senador dyan na nasasakupan ng Maynila, anong nagawa? Tae! Wala kayong nagawa. Puro yaw-yaw, cellphone, humihilik pa sa loob ng Senado. Oh, di ba? Natutulog. Okay, meron pa po Tatay Jimmy, naniniwala po ba kayo? Narinig niyo na kaya itong balita na to na totoo ba kaya na maraming taon daw nagdaan ang Ilocos ay walang budget? Hindi daw binigyan ng budget ng gobyerno? Alam mo kung bakit? Apo. Sa gawa ng mga dilawan, hindi sinusuportahan ng Ilocos. Pero gumagawa ng paraan si BBM. Take note, meron pang isa, nakalimutan ng taong bayan. Hindi sinusuportahan ng area ni Amy Marcos. Yun. Alam nyo ba yon? Yun yung sinatanong ko. Hindi nyo alam yon, hindi alam ng taong bayan na hindi sinusuportahan yan dalawang magkapatid yan ng mga dilawan, mga mongoloid na noy-noy at saka yung nanay na matay na baon ang kasinungalingan. Check this out. Buhay ang asawa, buhay ang anak. Bakit hindi pinaimbestigahan? Dahil mabubuko at lulutang ang tunay na katotohanan sa pagkamatay ng kanyang asawa at pagkamatay ng kanyang ama. Tama o hindi? Mga mahal kong kababayan. Ito po si Tatay Jimmy before, ngayon Tatay Jaime. Hindi nagbabago utak ko, pati bunganga ko. Iyon pa rin ang the legend of Manila Bay. Di ba muna tayo, tinulungan pa ni Marcos yun, si Benigno, pinagabot Oo. pa? Kundi sa katraidoran ni Ninoy
sana na ibalik na sa atin ang Sabah, Malaysia. Alam ba yan ng Pilipino? Hindi rin alam. Tapos kekwentuhan ako ni Biyahing Nipoy, galing lang sa social media at saka ano. Alam mo ba tatay na Italyo ang mga nagmamay-ari? Paano nagmamay-ari sa bansa ng Maharlika? Hindi pa pwedeng maging mangyari yun na ariin niya ang kanyang bansang Maharlika. Siya lang ang pinakamayaman. Kaya minsan si Biyahing Nicole, baguhang vlogger lang yan. Kung magkwento, kala mo professional. But in fact, BO-BO rin yan. In short, sa Tagalog, Biyahing Nicole, natuto ka lang, nadagdagan yung kaalaman mo dahil sa social media, ngayon darating na halalan. Bumpanis ka sa akin. Kalawang pa rin utak mo. Ayan, meron pa akong tanong eh. Ano daw, Tatay Jaime ba, no? Oo. Tatay Jaime, meron ako napapanood, naririnig na kahit manalo daw si BBM sa pagkapangulo, wala na daw tayong maasahan tayong mga Pilipino dahil wala naman daw kayamanan si BBM dahil yung mga ginto niya ipinalit na sa peso at yung peso na yon wala na yon. Ano kaya masasabi mo doon? Paano mapapalitan ng peso ang dami ng ginto? How many tons do you know? How many tons? There are so many tons of gold bar. Hindi kayang bayaran ng Pilipinas yun. Ang utang lang ng Pilipinas ay trilyon na. Malapit na sa quadrillion. Baka hindi alam ng mga nagkikwento na yan kung ano ang numero ng trilyon at saka quadrillion. Hoy, pumunta ka sa akin, University ng Manila Bay. Mag-aaral ka sa akin ng mathematics. Tuturuan kita, bata. Kung ano yung thousand, million, trillion, and quadrillion. Tuturuan kita ng numero kung paano pagbasa. And I'm going to teach you how to read the numbers. How can a Philippine, this country can pay all the gold bars in the amount of peso? Kalokohan yan. Alam mo, mahal kong vloggers, yung mga kwentong ganyan, mga kwentong mangmang yan, oo, mga hearsaying. But in fact, ang laman ng utak niya, sinlaki lang ng size ng mani. Buksan mo ang mani, nakuha mo yung butil ng mani, di yun lang ang size ng utak niya. Kaya nasabi niya, ang peso, nabayaran na ng ginto, nabayaran na ang ginto. Ubusin mo man ang dolyares ng Amerika, hindi kayang bayaran ng mga tinuladan. Hindi ginagamit ang words ng kilo. It's ton. Kasi ano daw eh, Okay, continue, go ahead. kasi daw, Tatay Jaime, pagka nanalo naman daw si Marcos, wala na maasahan, so siguro mas gusto niya na iba na lang manalo. Oo, ikaw, kung saan mo man yan vloggers na iharap mo yan binahagi sa Pilipino, wala nang magsasaka, wala nang karpintero, wala nang pababayaan na ang buong Pilipinas. Dahil milyon ang pera ng bawat sambayan ng Pilipino. Di gamitin mo na lang sa proyekto. Yeah. Gamitin mo ang numero, oy, punghang, kung ikaw man yung nagkwento.